So, good morning class. Again, my name is Lady Alia Salarsa and today we will discuss about our chapter 2. So, Forensic 2, chapter 2. So, why do we have fingerprints? Why do we have fingerprints? Tingin nyo, bakit ba tayo merong fingerprints? Ano ba yung mga part ng ating skin or ng ating balat kung bakit nagkakaroon tayo ng friction ridges? So, why do we have fingerprints? It is because meron tayong friction ridges kung saan ito yung magaspang na nararamdaman natin sa ating mga fingertips. So, buksan nyo yung inyong kamay, then sa dulo, yung may fingerprint pattern. So, yung magaspang doon, yun yung friction ridges or yung mga magaspang or yung pattern. So, friction ridges allow us to hold on things more easily. So, kapag yung mga soft, yung hahawakan natin, dahil sa friction ridges, nahahawakan natin sila or nag-grip natin sila ng mabuti. Kasi since magaspang yung ating panghawak. So, when we say yes, girl. Yes po. Yes. So, I'm sorry. Ayan. May tumawag lang saglit. So, when we say fingerprint, okay? Ano ba yung pumapasok sa utak nyo pag sinabi nating fingerprint? So, I will leave that question so that makapag-isip kayo kung ano nga ba pag sinabing fingerprint. So, pag nag-face-to-face tayo, ayan, matatanong ko din naman yan sa inyo so that masasagot nyo na sa akin ng klaro habang dinidiscuss to, may time pa kaya para mag-isip. Kung sa tingin nyo, individual, ano ba ang fingerprint? And also, pagka sinearch natin yan, may mga different meaning ang bawat tao sa fingerprint. So, base lang sa'yo, opinion mo lang yung tinatanong ko. So, punta tayo sa fundamentals principles of fingerprint. Ano ba yung mga pundasyon ng fingerprints? So, ang fingerprint kasi mga anak ay hindi nagbabago. So, simula bata ka, kung ano yung fingerprint mo, kung ano yung naka-form na pattern sa fingertip mo, yung sinasabi kong friction ridges, yun na yung fingerprint mo mula bata hanggang pagtanda. Fingerprint, they don't change. Hindi po yan nagbabago na kada magbe-birthday ka, magbabago, nagalaw yung yung skin mo, Hindi po, And then next, fingerprint can be classified by their ridge patterns. So, may mga pattern yan. Yang inyong friction ridges or yang inyong fingerprints. So, tatalakayin natin yung mga patterns na makikita nyo sa inyong fingerprint. Para naman kapag nakita nyo yung pattern na yun, or yung itsura ng ganong fingerprint, alam nyo na agad kung anong klase ng pattern. Matutukoy nyo agad kung anong klase ng pattern. So, can be classified by ridge pattern. And pangatlo, unique ang ating fingerprints dahil sa mga minutiae. Ano nga yung mga minutiae? Yung mga minutiae, yung mga maliliit na mga karakteristik na hindi na kayang
tignan ng ating mata kung gagamit tayo ng mga magnifying glass. So, may mga minusya. Yung mga minusya, ibig sabihin maliliit na mga symbols, mga karakteristik. Unique because of minusya. So, ibig sabihin ng minusya, mga anak yung maliliit na mga character na makikita nyo dyan sa inyong fingerprint. So mamaya di-discuss din ni ma'am kung ano yung mga minusya na yan. So, we have the 3 types of ridge pattern. So, may makikita kayo laging 3 types na pattern sa inyong fingerprint. So, mas kilala bilang fingerprint pattern, itong ridge pattern. Mas kilala siyang fingerprint pattern. So, 3 lang to mga anak, huwag nyo kalilimutan ha. Ang loops, whirls, and arc. Loops, whirls, and arc. Huwag nyo kakalimutan tong 3 to. Okay po? So, discuss natin sila isa-isa. First, meron tayong loop. So, loop is one or more ridges, enters, and exit from the same side. So, loops must have one delta or a triangular area. So, ang loops, mga anak, ay tandaan nyo, one delta and walang core. 0 core. Ha? So, ano yung description dito? Ang loops daw ay one or more ridges. Sulat natin dito ha, para pag dinrawing ni ma'am, maintindihan nyo kung anong itsurang pattern yan ha. One or more ridge, enters, and exits from the same side. So, ganito daw yung itsura ng loop. One or more ridges, enter. So, pumasok yung ridges. And exit from the same side. So, ito 'di ba same side. So, kung saan lumabas, dun din. Kung saan pumasok, dun din lalabas. So, parang ganito yung magiging itsura ng inyong ridges. Yung inyong fingerprint. Ganyan. So, di ba sabi ko, 1 delta and 0 core. Pag sinabi kasing delta, mga anak, ito yung labas. Yung triangle na laging makikita nyo. And pag sinabing core, ito yung loob or yung gitna. Pabilog yan, ganyan. So, ito, nakabuo ba ng core? May core ba dito? May bilog? Sige, ibay natin yung ano. So, may core ba dito? May bilog? Wala. So, 0 core. May delta ba dito? Yung triangle, yung nasa labas? Meron. Ito yun, no? Yan yung triangle na mapuform. Okay? So, ang ibig sabihin ng loop, pag nakita nyo na ganan agad yung itsura ng pattern, ibig sabihin ng loop yan. So, one more ridge enters and exit sa same side. Okay? Ganan lang itsura. So, may dalawa po tayo dyang types. So, types ng loop ay ang ulnar, ang radial, and ulnar. So, ito ang left, ito ang right. So, kapag sa thumb, ganito yung magiging itsura nung loop nyo. Sa left, pa ganito. Sa right, pa ganito. Okay? And kapag naman sa pinky or sa little finger, ulnar ang tawag kapag ganito yung itsura niya sa left and ganito yung itsura niya sa right. Okay? So, loop yung ganito ha. Loop to ha, loop. O, ano yung types ng loop? Radial and ulnar.
So, ganito yung itsura kapag sa left, kapag sa right. Pag radial, thumb lang. Pag ulnar, little finger lang. Ganito yung itsura sa left, ganito yung itsura sa right. Okay pa? So, wag malilito dyan, ha? Next, punta tayo sa whirl. Pangalawang types ng fingerprint pattern ay ang whirl. So, sa whirl, ang whirl ay, tandaan, may 2 delta and may 1 core. 2 delta, ito yung triangle. Labas or yung nasa labas. And yung core, yung nasa loob, pabilog. No? So, ang whirl, ang meaning ng whirl ay may at least 1 ridge makes a complete circuit. So, parang pabilog lang, tandaan nyo lang, complete circuit. Okay? So, i-drawing natin yung types ng whirl para mas maintindihan nyo po yung itsura ng whirl. So, ang types ng whirl ay, una, meron tayo dyang plain whirl. Ang plain, mga anak, ganito lang yung itsura. Simpleng bilog lang. Sabi ko nga, ayan, may core. And then, ito yung delta niya. Ganyan po. Ganyan yung itsura. So, merong 1 core and 2 delta. Okay? Yan yung plain. Plain lang siya. May pabilog lang, nakabuo lang ng core. Nakabuo lang ng core and may delta na 2. Yun yung plain. Next is the central pocket. Central pocket. Yung central pocket, mukha siyang loop, mga anak. Kasi although magkaiba lang yung core nila, magkaiba lang ng itsura yung core. So, mukha siyang loop, parang pagganan siya, pero makakabuo siya dito ng core. So, 2 pa din yung delta niyan, ha? Ganyan, itsura. Parang mukhang loop. Tandaan nyo lang, mukhang loop. Pero, different. Ang different, may core. So, mukha siyang loop, mga anak. Pero, etong whirl na to ay may core, may pabilog. And may 2 delta. Okay po. Basta ang titignan nyo lang lagi, delta core. Ha? Okay po. Next, double loop. Okay, pag sinabi namang double loop whirl, ganito lang itsura niyan, mga anak. Double loop nga eh, dalawang loop. Ganyan lang. May delta pa din. Basta may 2 delta, matic na yun. Matic whirl na, Tas ayan, mukha siyang loop din, double loop. Pero pasok siya sa whirl, ha? Kasi gawa nga nung 2 delta. Okay po. Next, we have the accidental whirl. Yung accidental whirl, mga anak, ay kitang-kita naman sa itsura kapag kakaiba yung fingerprint. Kasi it's either nga ayun, aksidente, nasunog, or nagkasugat na hindi na gumaling. So, kunyari, inborn, basta may 2 delta yan, and kung ano man yung form niyan, ng fingerprint niya, dahil nga kunyari dito, may may sugat, ganon, accidental whirl, ha? Pero tatandaan nyo, 2 yung delta, pasok sa whirl.
Okay po. Next. Punta tayo sa arc. Sa arc. So, pangatlong type na to. So, yung arc, mga anak, ang ibig sabihin naman nito ay has ridge that enter on one side, then rises in the middle, and ends on the other side. So, drawing natin kung paano daw ang ibig sabihin ng arc. So, one ridge daw na nanggaling dito sa isang side na to, and then umangat lang, rises in the middle, and ends on the other side. Ba? Ito yung other side. So, ganun lang yung itsura nun. So, ibig sabihin nun, simple lang. 0 delta. Hindi nasulat. Naglag. So, 0 delta and 0 core. Wala kang deltang makikita, wala ka ring core na makikita. Simpleng parang bundok lang. Yun yung arc. Kaya nga arco, no? Parang gumawa lang ng arco. So, ano yung types ng arc? We have the plane arc, kung saan simple lang. Simple na gumanan lang. Plain arc lang. And pag sinabing tented arc, ito may degree. May degree na kasi sobrang mataas. Parang 45 degree. Sobrang taas na nung kanyang arc. Kung sa simple, ganun lang. Sa tented, may degree. So, mga 45 degree mataas na. Yun yung tented. Okay po. So, yan lang yung tatlong types ng ating ridge pattern. The loop, the whirl, and the arc. Magkakalimutan yung tatlo ha. And also, meron din silang different types sa bawat isa. Okay? Next, mga anak, pag sinabing ano yung kalimitang nakikita natin sa mga tao, sa ating individual, ano yung mas marami? So, sa loops, mas marami ang taong mayroong pattern na loops. 65%. So, kapag sa whirls, ay 30%. And sa arch, bibihira lang po ang magkaroon ng may arch na tao. Okay? Na may fingerprint. So, individual can have different ridge patterns, but ito yung mas karaniwan. Okay, mas marami yung tao may mga loops, sunod whirls, at pinakamaunti lang yung may arch. Next, punta tayo kay Galton, observer of minutiae. Okay, pag-aralan natin yung mga examples ng mga minutiae or yung mga patterns na to. Kung ano bang tawag doon. Okay? Galton, observer of minutiae. And pag sinabing minutiae o minutiae, it is a small patterns in the print. Okay po. So, ayan, pag-aralin natin. Pag sinabing bifurcation, by dalawa. So, ganito lang itsura ng mga anak. Ganun lang, parang sanga. Kapalan natin para mas makita nyo ha.
Oh my gosh. So, bifurcation, di pala siya nalalakihan. So, ganito lang siya, bifurcation. Parang sa nga, bifurcation, dalawa. So, pag sinabing ridge ending, ganito yung itsura. Yan yung ridge ending. Pag sinabi namang dot, edi dot lang. Ano? So, ganito yung itsura niya. Yan. So, makikita nyo yung mga minushay na yan sa mga patterns nyo. Okay, pag kami magnifying glass natin, makikita nyo yung mga yan. Next, we have the ridge break. So, literal, may ridge, nag-break. Ridge break, parang naputol na bridge. So, ganito yung itsura nun. Ito yung ridge, then naputol. Okay, ridge break. Next, we have the bridge. Oh, bridge. So, parang tulay. So, ganito lang itsura ng parang tulay. Ito yung tulay, gumawa ng tulay. Okay? Para makatawid. Yan ang itsura ng bridge. Next, divergence. Di ba pag sinabing divergence, biglang naglalayo? Divergence. Ganito yung itsura ng divergence. Oops, may sumusulat. Yan. Okay, naglalag lang mga ano. Naglalag lang ang aking device. So, ganito yung tsura ng divergence. Yan. Magkasama sila, bigla silang lumayo. Next, we have the island. Island. Okay, naglalag. Wait lang natin mga anak ha, medyo naglalag si ma'am. Naglalag. Naglalag na ano, parang pasuko na siya. So, konti lang naman tong mga kinds ng minushay natin. Ano? So, we have the island. So, island, syempre, parang may island lang sa gitna. So, kung yung dot dito, may island. Yun lang. Then, short ridge. So, maikling ridge. Kung dito break, dito short ridge. Naglalag talaga siya mga ano. So, konti na lang to. Konting tiis na lang. So, sa short ridge natin, kung meron tayong ridge na ganito, yung mga itsura, then sa short ridge natin, may maliit lang na makikita ka sa gitna. Kung ito dot, kung ito island, ang short ridge natin, ganito po yung itsura. So, mabagal ang ating net or ating device. Ano po? So, ganito yung itsura ng short ridge. Yan. May maliit lang doon. So, next we have the enclosure. 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 Ang enclosure ay ganito po yung itsura. Parang nag-close lang. Gumawa lang ng ano. Yan. Enclose. Yan. Nag-close lang. Next, we have the crossover. Crossover. Ganito lang yung crossover. Parang nag-X lang. Yun, crossover. And then, merong over or under. Diba? Kunyari, ridge.
O, over and under. Ganon. Next, we have the spur. Ang sa spur, ang pinagkaiba niya sa bifurcation, yung isa maliit, yung isa ay malaki. Yun yung spur. Next, we have the double bifurcation. So, double bifurcation. And we have the trifurcation. Tatlo. Yan. So, wag po malilito ha. Yan po ang ating mga examples of minutiae. So, si Galton po ang gumawa ng minutiae. Okay po. So, ayan mga anak. Yan lang naman ang ating chapter 2. The kinds of or the types of ridges pattern. So, if you have any more question, isa face-to-face na lang po natin. So, thank you and God bless.